Isang napakagandang umaga sa inyo, class. So, inaanyayahan ko muna ang lahat at tumayo para sa ating pagbunga sa panalangin. So, Christian, maaari mo bang simulan ng ating dasal sa araw na ito? Yeah, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Our Father. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us into test, and deliver us from evil. Amen. So, bago kayo pupuklas, ang maaaring pakitignan mo na ang ilalim ng iyong buwan, may mga kalat at pakisap, taas mo na mo. Bago kayo pupuklas, maaaring pakitignan mo na ang ilalim ng iyong buwan at pakipulot ng mga basura at pakisapot. Pakitapon ng mga basura. So, kayo yung makapupuklas. Ulit, isang napagandang araw sa inyong class. Mayroon bang liban ngayon sa klase? Wala! Magaling kung gano'n. So, kung gano'n, handa na ba kayo matuto ngayong araw, class? Opo! Kung ngayon, sabay-sabay ninyo basahin ang ating gabay at mga paalala ngayong araw. So, sabay-sabay ninyo basahin, class? Mga paalala, gabay sa paalala. Mag-iisip sa mga sinasabi at magiging ng buong atensyon na pagkakalangay ng guro. Maging magarang at gustuhin ang bawat isa. Itaas ng kamay kung may katanungan at kung may gusto magpahagi ng mga ideya o opinyon. Iwasan ang maraming sasagot sa oras ng talakayan. Maging bukas sa iba't ibang pananaw at opinyon. Iwasan ang pagigirado sa isipan at mag-ingat at tanggapin ang mga bagong ideya at pananaw. So, base sa ating salamat class, base sa mga paalala at gabay sa ating talakayan, alam nyo naman ang ating mga rules and regulations pagdating dito sa klase. So, maaaring isa-alang-alang lang ito sa ating gagawing talakayan. So, bago ang lahat, bago tayo dumako sa ating formal na talakayan, ay tayo muna ay balik-aral. So, sino po ang makapagbabasa ng ating gawain 1? Yes, McLean? Gawain 1. Alalahanin mo, meron kang premyo. Ano ito? Ang guro ay magbibigay ng 5 tanong sa pamamagitan ng PowerPoint presentation. Sasagutin naman ng mag-aaral sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay. Kapag tama ang sagot, ay may ibibigay na karapatang premyo ng coins. Nakita niyo naman ang paano class. Tayo na magsimula. Sino ang makapagsagot ng number 1? Sir! Yes, Moises. Maaari mo itong basahin at sagutin. Ito ay ang maliit na bayan sa gitna ng tangway ng Greece na tinatawag na Attica. Sa palagay. Asya, hindi Athens. Tama. Ang galing mo. Ang tangway sa Greece na tinatawag na Attica ay ang Athens. So, magaling mamaya. Moises, ang premyo ay bibigyan. So, yes, Christian, number 2. Ano ang tawag sa mga pinunong nagsusulong ng karapatan ng karaniwang tao? A. Archon, B. Hari, C. Helot, D. Tyrants. Letter B po, Hari. Letter D. Tyrants. Tama. Ang mga nagsusulong ng karapatan ng tao sa Greece ay ang tinatawag na tyrants. So, number 3, yes, Lawrence. Mari mo basahin. Inalis na ang mga pagkakautang na may hirap at ginawang iligal ang pagkakaaligin ng dahil sa utang. A. Haring Aristotle, B. Haring Solon, C. Haring Asor, D. Haring Solomon. D. Yes, salamat. Sino may iba pang idea? Sir! Yes, Moises. Sinong harang inalis ng mga pangkautang ng paghihirap ng illegal na utang? Si Haring Solon, sir! Yes, tama. Magaling, Moises. Ang isang hari sa Athens na
tinanggal ang mga pagpapautang ng mga tao ay si Haring Solon. So tayo magpatuloy. May dalawa na lang tayo katanungan. Sir, Yes, Charlie, number 4. Ano ang tawag sa sistema ng pagpapatapon o pagtakwil sa isang tao ay tinatawag na C. Ostracismo. Tama. Ang sistema ng pagtakwil ng mga tao sa kanilang lugar, noong panahon ay tinatawag na ostracismo. At lastly, yes, Maclean, number 5. Sinong hari ang gumawa ng pagbabago kung saan nakaboto at asembleya ang mamamayan, may hari man ng lupa o wala sa kauna-unahang pagkakataon? A. Haring David, B. Haring Solomon, C. Haring Raquel, D. Haring D. Tama. Ang haring Christian ay ang sulong ng mga karapatan ng mga tao sa Athens. So, ako ay natutuwa class dahil kayo talaga ay tunay na nakikinig sa ating talakayan. So, ako ay nagkaka na class. Tayo magpatuloy. Ang dito naman class ay may nihanda akong panibagong gawain. So, sa panibagong gawain natin class ay iikot dito sa ating bagong talakayan ngayong araw. So, bago na class, maaari basahin niyo muna na sabay-sabay ang ating layunin ngayong araw. Layunin. Layunin. sa pagpapagod sa aralin ang mga karal ay inaasahan na may isa-isang ang kapitan ng Spartan bilang isang lungsod estado ng Greece. May napapayag na dahilan sa pagpapabuo ng Sparta sa pamamagitan ng pagbatang gawain at pagpapadaan ng mga nagbibigay ng disiplina sa kasalukuyang panahon. Magaling. Ito class ang ating layunin ngayong araw. Kung kaya, meron ako dito hinanda sa panggawain class upang mas mahubog ang inyong atensyon at interes sa ating tatalakayin ngayong araw. So, handa na ba kayo class? Yes. Magaling. So, kayo magpatuloy. Ang gawain nito class ay pinamagatang. Mabubuhay tayo. Sige class, sabay-sabay niyo mabasahin ang panuto. Panuto. May mga labor sa iyong kita. Panabuhay nila ng ito ang isip upang makabuo ng isang salita. So, na-inintay niyo ba class ang panuto na? Yes. So, tayo patuloy. Sino ang sasagot sa unang katanong? Yes, Bernadette. Maaaring sagutin namin ito. Ano kaya yung mabubuo na salita sa mga jumbled words nito? Matapang, sir. Tingnan nga natin kung matapang. Matapang ba? Matapang. Tama, Bernadette. Yes, Crystal. Ano kaya ang mabubuong salita dito? Sa palagay ko, sir, ay malakas. Tingnan natin. Malakas, Crystal, malakas. So, tama. Ang inabuong jumbled words ay malakas. Yes, Lawrence. Dito naman, Lawrence. Ano kaya mabubuong salita? Palaban po, sir. Palaban nga ba? So, tama. Yes, Jerabel. Ang salita po, sir, ay kagiting. Yes, very good. Magiging and Jasmine. Yes, Lizelle. Sundalo. Ang mabubuo natin sila dito ay sundalo. Sundalo nga ba? Magaling. So, ngayon class, ito nga pala tayo sa isa pang gawain. So, alam ko class na unti-unti na nakukuha ko na ang interes ninyo sa ating katalakayin ngayong araw. So, sabay-sabay na basahin ninyo ang gawain 3. Panuto. Huhulaan ang mga halaman sa lihaw para makabuo ng mga salita. Maaari na sa mga kamay kung kayo ay sasagot. Ang bawat ang sagot ay may karapatang premyo. So, sino kaya ang sasagot sa number 1 class? Taas lamang kamay. Yes, Lizelle. Maaaring pumunta ka dito sa unahan para isulat ang iyong inuha o nabuong salita sa pamamagitan ng larawan nito. Magaling, Lizelle. Ang nabuo ni Lizelle na salita
salita sa pamamagitan ng larawan nito ay ang salitang Sparta. So number 2, sir. Number 2 class. Yes, Lawrence. Sir. Ano naman kaya ang buo mo dito, Lawrence, na salita? Yes? Ano kaya sa palagay mo ang salitang sinasaad sa larawan? Tama! Ang nakuha ng makakarala si Lawrence sa pamamagitan ng larawan nito ay ang salitang Galing. And lastly, yes, Christian? Ano naman kaya ang buong salita dito? Sa palagay mo, ano kaya ang salita na nakatago at kailangan mo dyan? Magaling, Christian! Ano mga klase ang inyong nabuhos na salita sa pinagkita ng larawan? Madali niyo ba ito class na nahulaan? So, pag pinagsama-sama class ang mga salita na ito class, ano kaya ang inyong mabubuong konklusyon? Yes, Christian? Pag pinagsama-sama niyo ang mga salita na ito, ano kaya ang konklusyon ng mabubuo mo na patungkol sa ating tatalakayin? Sa palagay ko po, sir, ito ay tumutukoy sa mga mandirigmano ng panahon sa Greece na tinatawag na mga Spartan, sir. Magaling! Michelle, may idea ka ba na maaaring dagdag sa sinabi ni Christian? Try lang. Pag pinagsama-sama ang mga salita na ito, ano kaya ang konklusyon na yung buko? O ano kaya natalakayin natin ngayong araw? Sa tingin ko, sir, ang Spartan ay isang matapang na mandirigma kung saan nakabuo sila ng isang militar na kung saan ay matitibay at palitan. So, salamat kasi. Tama. Sino kaya class sa kasalukuyang panahon, sino kaya class ang maiilan tulad natin sa mga Spartan na ito class? So, sa kasalukuyang panahon, sino kaya ang mga taong mahalin tulad natin sa Spartan? Yes? Yes, Charlie? Mga sundalo po. Tama. Mahalin tulad natin sa mga Spartan ngayon, kaya sa mga pulis o sundalo. So, tayo magpatuloy, class? Yes, bro. Bago tayo magpatuloy, meron ako dito sa alahulugan. Sabay-sabay ninyong basahin. Leonidas, alin ng Sparta, ang kapanan niya ay nangungulang malayo. Sparta, magtatagpuan sa kalimugang bahagi ng Peloponnesos. Ngayon, alipin magkakasama ng mula sa mga karanitan sa sinakop ng mga Spartan. Paras, pumupulo ng So, salamat class. Ang tunay nga na kayo handa na sa ating gagawing talakayan ngayong araw. Kung kaya, tayo na ay magpatuloy. So, ang ating tatalakayan ngayong araw class ay ang Sparta, pamayanan ng mandirigma. So, tayo magpatuloy. Dito class, makikita ninyo ang mapa ng Sparta. So, ano kaya hinuwa ang makikita nyo o yung mabubuo nyo sa mapa ng Sparta? So, may idea ba kayo class or anything na pwede nyo masabi sa mapa ng Sparta? Yes, Moises? Yes po, sir. Ang lugar po kung saan nasa Sparta ay maaari natin masabi na ito ay geographical advantageous. Kasi una-muna, malapit po siya sa dagat at malapit po siya sa lugar. Tama, magaling Moises. Tayo magpatuloy.
Ang polis o lungsod estado ng Sparta ay tinatag ng mga Dorian sa Peloponnesus na nasa timog ng bahagi ng tangway ng Greece. So, sino makapagbasahin? Yes, Maclean? Kumpara sa ibang lungsod, estado, tanging ang Spartan lamang ang hindi umaasa sa kalakalan. So, sa palagay mo, Maclean, bakit hindi umaasa ang Spartan, ang mga Spartan sa kalakalan? Sapagkat po, para sa akin, sagana po sila sa mga gulay at mga para na kailangan. Tama. Magaling. Salamat. Maclean. Sabi nga ni Maclean, ang Sparta ay mayroong malawak na lupain at may magandang klima, sapat na tubig at matatag na lupa na angkop sa kanilang pagsasaka. So, ang bansa ng Sparta ay hindi umasa sa kalakalan class sapagkat sila ay may masaganang lupain na angkop sa agrikultura, sa pagtatanim ng mga halaman, makakain at prutas. So, kung kaya hindi sila class umaasa sa kalakalan. Naintindihan niyo ba ito, class? Tayo na magpatuloy. Sinakop at kinamkam nila ang mga lupang sinamsam at kinamkam nila ang mga lupang sakahan ng mga karating bansa o katabing bansa para mapalawak ang kanilang lupain. At ginawa ang mga alipin at tagasaka ang mga mamamayan ng kanilang mga nasasakop ng bansa. So sa palagay niyo, class, paano kaya nila napaigting or na-control ang kanilang nasakop ng mga bansa? So sa palagay niyo, class, ano kaya ginawa nila, class? May idea ba kayo, class? Wala? Pinapot nila, sir. Yes, Moises? Pinapot po nila yung mga tao doon. Pwede. Salamat sa iyong idea. Yan ang lahat. Tama. Salamat. Malakas. Inalagaan po nila ng mabuti yung mga tao doon. Pwede. Yes? Train po nila ng mabuti ang mga militar. Tama. Salamat sa inyong mga kasagutan. Ang lahat ng inyong kasagutan ay tama. So, bumuo ng mas malakas na hukbong militar at matatag na pamayalang mandirigma ang mga Sparta. Kaya naging dahilan ito upang maging militaristikong estado ang Sparta. So sabi nga ni Lisel, tinrain nila o sinanay nila ang kanilang mga tauhan sa pagkikipaglaban para mapanatili ang militaristikong pamumuno. Naintindihan ba, class? Yes, po! Magaling. Tayo magpatuloy. Ang sanggol na ipinanganak sa Sparta ay sinusuri. Ang sanggol na sakitin at mahina ay tinatapon o pinapadala sa paanan ng bundok at hahayaan ng mamatay. Habang ang mga sanggol na malalakas at malulusog ay hinahayaang mabuhay at hinahayaang maglaro sa kanilang bahay. So sa palagay niyo, class, sa tingin niyo, ang lahat bang tao sa Sparta ay nakakabilang sa pagiging isang mandirigma? Yes po, hindi po. Yes po. Tama. Salamat. So bakit kaya, class? Bakit kaya hindi lahat ng tao ay nakakabilang sa pagiging isang mandirigma sa bansang Sparta? Sir, Yes, Lawrence? Sa palagay ko po, sir, pinipili lang nila yung mga matatapang malalakas at yun po, sir. Salamat sa iyong sagot. Tama. Lawrence, yes. Moises, kung may kalaglagan pala ka. sir, yung mga babae po, sir, madalas po sila yung nasa bahay. Kaya yung mga role po nila. Salamat sa iyong sagot. Tignan natin. Yes, Kaya Michelle? naman hindi nila binibilang ang mga babae sapagkat ang mga babae ay hinahanda nila upang manganak sa mga parami ng lahi. Tama. Ang lahat ng iyong sagot ay tama. So, ako ay nakakalaklas at ibon yung partisipasyon. Ito ay magpatuloy. Sa edad na 7 taong gulang, dinadala na sa kampo militar at sumasailalim na ang mga batang lalaki na ito sa mahigpit na disiplina at sinasanay sa serbisyong militar upang magkaroon ng malakas na pangangatawan, katatagan, kasanayan sa pagkikipaglaban at katapatan sa lungsod. So, sa anong edad class sinasanay ang mga bata? Batang lalaki? Tama. Sa ganong edad, saan na sila dinadala? Kampo militar. Tama. Sila dinadala sa kampo ng militar para sanayin at maligid. So, yes, Charlie, maaari mo pagpasahin ang nasa PowerPoint. Sa pagsapit ng 20 taong gulang, 20 years old, dinagdas ng mamamayan na ang mga kabataang lalaki. Sila ay pinapadala sa mga hangganan ng labanan. So, sa anong taon naman class? So, or sa anong taong bilang naman ang mga lalaking Sparta na pinapadala sa hangganan ng labanan? Tama. So, base dito class, 20 or 20 taong silang pinapadala sa mga labanan. So, tayo magpatuloy.
Yes, Loris, meron kong Sa masahe. edad na 30 taon o 30 years old, inaasahang mag-aasawa na, ngunit sa pagpupalit sila dapat kumain at manirahan, kung saan ahati na sila sa gastos. Tama. So ito class, sa edad na 30 years old na mga Spartan, sila ay inahayaan na mag-asawa, ngunit sila ay hindi makakasiping sa kanilang asawa hanggat hindi sinasabi ng hari o sila ay hindi pinapawi. Ito class, ang mahilan tulad na dito sa kasalukuyan sa mga ating OFW. So, sino ba ang may OFW dito class na magulang or kamag-anak? Yes? So, ano nangyayari sa ating mga minamahal na OFW? Kapag ito ba ay malapit sa atin o malayo? Malayo, sir. So, kagaya dito class, ang mga OFW class, ang mga magigiting na OFW ay nakakasama lang natin kapag may mga okasyon o selebrasyon na ating ginaganap. So, kagaya din ng mga mandiring pang-Sparta sa edad na 30 years old, sila ay nasa malayo, sila ay nasa kampo, at ang kanilang asawa o pamilya ay nasa bahay at malayo sa kanila. Naintindihan ba, class? Yes, sir. So, sa 7 or sa 7 taong gulang nga, class, ano nga ang ginagawa sa mga kabataang Sparta? Tama, magaling. So, sa edad naman, class, sa 20 years old o 20 taong gulang, anong ginagawa? Tama. Sinasabak na sila sa gera. At sa 30 years old, sila ay inaasahan at inahayaang magaling, class. So, tayo magpatuloy. So, yes, Lisel, mayroon mong basahin? Pag nasa edad 60 taon gulang, 6 years old, pwede na sa So, sa palagay niyo, class, bakit kaya sa taong 60 years old o 60 taong gulang, ang nagre-retiro na ang Sparta? Yes, Lisel? dahil siguro ay nanghihina na, kaya tanda na. Salamat, Lisel. Tama. Yes, Christian? Yes, salamat. Ang iyong sagot ay tama. So, sa edad na 60 taong gulang, sila ay nagre-retiro na dahil nabawasan na ang lakas sa kanilang katawan, ang kanilang bilis at ang lakas ng pangangatuan. So, tayo magtutuloy. Lahat nagkakinsaya sa lipunan ng Sparta para mapigilan ang pag-alsa ng mga Heno. Pangunahing tiin ng lungsod ng Sparta ay magkaroon ng mga kalalakihan at kababaiyang walang kinakatakutan at may malakas na pangangatuan. So, ang mga Heno class, ito ang tawag sa mga taong sinakop nila at ito ay ginawa nilang magsasaka sa lupain nila. So, tayo magtutuloy. Sino maaaring magbasa? Yes, Bernadette. Maging ang mga kababaihan ay sinanay nila maging matatag at malakas. Marami silang mga tinatamasang karapatan, nangunguna sa mga palakasan at malayang nakikihalubilo sa mga kaibigan ng mga asawa nila. Tama. So, ang mga kababaihan sa Spartan class, ay sa Sparta, mga kababaihan Spartan, sila rin ay sinasanay class. Pero hindi kagaya sa level ng pagsasanay sa mga kalalakihan. So, sila rin ay sinasanay sa mga basic or sa mga basic na pagkikipaglaban at mga paggamit ng sandata. Kung kaya, sila rin ay inaasahan maging malakas at handa sa pagkikipaglaban. Kung sakali. So, ang mga Spartan ay mas naging mahusay sa pamamaraan sa pakipagdigma. Sila ay lumulusob at nananatiling sabay-sabay o sama-sama sa pagkakatayo, pasulong man o urong ang labanan. Hawak ang pananggalan sa kaliwang kamay at espada naman sa kanan. So, ito class ang kanilang formation. Sa tuwing sila ay nakikipaglaban. So, sino ang makapagbasa? Yes, Lorenz, ano kong basahin? Ang phalanx ay mga tagapagtanggol ng ilang polis, hindi mga bayaraman delikha. Magaling. Ang phalanx ay sila ang tagapagtanggol ng kanilang estado o pulis. So, ano nga class, bilang recap lang or isang maikling pagbalikan lang, saan ang edad nga class sinasanay ang mga bata? 7. So, saan ang edad naman class pinapadala, dinideploy? Tama, magaling. Sa 30 years old naman class, sila ay inahayaang tama. And sa 60 years old, sila ay nasa pag-retiro na. Ang phalanx class ay sila ay mga magaling. So, kung kayo class, wala na ba kayo class wala na ba kayo katanungan?
Para tayo dumako na sa ating pangkatang gawain. Nakikita sila ang kamay? Wala na? Okay, class? Yes. Magaling. So tayo ay dumako sa ating pangkatang gawain. So, sino ang makakapagbasa? Yes, Maclean, ano mong basahin? Pangkatang gawain. 1, 2, 3, action please. Paano to? Pahatiin ang guro ang klase sa 4 na pangkat. Ang bawat pangkat ay pipili ng colored folder. Sa loob ng colored folder ay nakalagay ang kanilang nakatalagang paksa. Sa pamamagitan ng tableya, ipapakita ng bawat pangkat ang kanilang nabunot na paksa. Ang bawat pangkat ay may 3 minuto lamang para sa paghahanda ng kanilang ginawa. So, naintindihan ba, class? Kami pa ang pangkat isa, kayong dalawa ni Maclean, pangkat 2, pangkat 3, at pangkat 4. So, sino ang representative sa ano? Pare ka ng paglunos? Yes. So, kayo lamang, class, ay may 3 minuto. Isa pa. Ito naman pala ang rubrics ng iyong gagawin. So, timer starts now. Kayo lamang ay may 3 minuto. May oras tayo kung sinusunod. Pag-isipan nyo, ano yung gagawin? Huwag lamang maingay. Yes po. Ano gawin yung klase ay sinando? Sa class, maaaring yung maaaring huwag lamang maingay. Ang kailangan pala sa imay, 1 minuto at 5. So, meron na lamang class na 1 minuto. Handa na ba ang lahat para sa presentasyon? Yes po. Grupuhan ng pangkat? Handa na ba ang class na? So, ayun. Ayun ang patuloy. Ang group 1, tignan natin kung ano ang yes, yung walang pangkat. Ano, ipasahin nyo muna nakatalaga sa inyong pangkat. Pagkatas day, ipapakita niyo naman ang pagiging ganap ng mga sundalong mamayanan ng kabataan lalaki sa edad na 20 taong gulang. So, anong ipapakita nyo? 20 taong gulang. Ganito po kami sa sundalo. Magaling, ating pangkat. Yes, dalawang pangkat. Kami ay pangkat. Pangkat swabe. Ipapakita ninyo ang pagre-retiro ng mga sundalong Spartan sa edad na 60 taong gulang. So, para ako yung Spartan. So weird. So, magaling. Yay! Papalakalis ng bako sa aming account. Salamat, pangkat 2. Ikalawang pangkat. Ang pangatlong pangkat, para nyo nang ipakita yung presentasyon. Ang napunta sa amin ay
Maaaring pangkat, eh, sa apat na pangkat. Maaaring mag-ibasa mo na. Ayan. Pangkat, angat. Inyong ipapakita ang patungkol sa pagkakaroon ng asawa, pamilya ng mga sundalo sa Pinapakita po sa larawan na ito na mayroon na po kaming anak dahil pinayagan na po kami ng hari. Ano lang, class? Maaaring pakiulit. Meron, pinapakita po sa posture namin, sa post namin na meron na po kaming anak dahil pinayagan na po kami ng hari. Magaling. Ano ba napakaan ng mga kasama class? May natutunan ba kayo class sa ating pagkakagawa? So ano ang pinakita nyo? Ano ang pinakita ng bawat pangkat class? Maglo ba tungkol sa tama? Buhay po sa Sparta! Tama. Sanay. Iba-ibang edad ng Yes. Spartan na Ako ang nangyayari sa iba't ibang edad ng mga Spartans. Yes, tama. Salamat class sa inyong mga sagot. Kung kaya tayo yung nagpatuloy sa ating pagpapahalaga. So, sino makakapagbasa at makakasagot ng unang tanong? Yes, Christian? Sa kasalukuyan, class, paano ang ginagawa pagdidisiplina ng mga magulang o matatanda sa inyo? Sa makabagong panahon po, sir, ay nabawasan po ang stricto pagdidisiplina ng mga magulang sa kanyang sa mga bata na kung saan sila ay mas hinahayaan ng mamuhay na sa kanilang sarili upang sila ay mas maging matuwid at matagumpay sa sarili nilang pamamaraan, sir. So, yes, tama. Tama na yung class. Yes, number 2. Sa mga edad nyo class, kagaya sa Sparta, sila sana yung tinuturuan na rin ba kayo gumawa ng mga trabaho katulad ng gawain ba? Sir, kasi ako po ang pinakabata sa amin, ito po ay isang napakabait na bata. Magaling. Salamat, Moises, sa pagbabagi ng iyong ideya. Yes, number 3. Lawrence. Kapag ba inuutusan o tinuturuan kayo ng inyong mga magulang ng mga gawain bahay o iba pang trabaho, nagre-reklamo ba kayo o tama? Minsan po sir, depende po sir sa sitwasyon kung kaya ko po yung trabaho. Pero sa tingin ko po, hindi naman po kayo utusan ng magulang kung hindi ko po kaya. Magaling, Lawrence. Kayo mga bata ay dapat maging masunurin sa inyong mga magulang sa kanilang inutos. Okay, class? So, yes, Charlie, ano ba sagutin ng unang tanong? Kung kayo ay nasa kalagayan ng mga Spartan, alin ang uunahin nyo? Sarili o bayan? Kung ikaw ay nasa kalagayan ng Spartan, Ang uunahin ko po ay sarili ko muna po kasi po hindi ko po mabigyang attention ang bayan kung hindi ko mahalagaan ang aming sarili. salamat, Charlie. Sino bang may ibang ideya? Yes, sir. Yes, Moses. Ang dalawas po sa sinabi ni Charlie, ang una ito po ay bayan. Dahil sa ito po sa ating panatang mga bayan, dapat po natin mahalin ang ating bayan upang tayo po ay maging isang tunay ng mga bayan. Salamat. So, salamat, Moises. Ano yung sinabi ay tama? Yes, hindi na ito ba? Yes, sir? Kasalukuyan, paano mo mapapahalagaan ang paraan ng pagdidisiplina ng mga Spartan? Papalagaan ko po yung isang paraan ng Spartan. Gaya ng unang pagiging disiplina sa oras, gaya ng marami kaming mga activity. Sa pamamagitan ng pagiging disiplina sa oras, magagampanan ko po yung mga tungkulin ko sa bahay, maging sa academy. Tama. Magaling, Lisel. Yes, Charlie. Sa parang pagdidisiplina ng Spartan po, nagiging masunurin po ang lahat ng kabataan at lalo po nagiging mas magandang kinabukasan ng mga Tama. Ang lahat ng inyong nabanggit class ay tama. So, salamat sa inyong mga ideya at kooperasyon. So, sa gawain 4, kaalaman mo, ibahagi mo. Panuto, magtatawa ang guro na mag-aaral para sagutin ang katanungan. So, Jerabel, maaari mo bang sagutin ang unang tanong? Ang unang tanong ay, ang Sparta ay hindi maasang kalakaran dahil sila ay may sapat na pinagkukunan upang magbuhay sa pang-araw-araw. Tama. Salamat, Jerabel. Ang Spartan class ay sabi mo kanina class ay hindi sila umasa kalakalan dahil sila ay may pinatabang lupain na swak or sakto sa agrikultura. So, number 2, yes, Lawrence. Sa edad na 7 taong gulang, ang batang Spartan ay sinasanay. Tama.
pinapadala na sa mga kampong militar para sa layo. So, yes, McLean? Sa edad naman na 20 taong gulang, ang Sparta ay sinasabak na po sa niya ng Tama. Galing. So, ikaw? Sino ako? So, yes, Lisel? Number 1? Ako bilang isang talagang malaki po ang pagtutulog sa Sparta dahil isa lamang itong halimbawa ng pagiging isang makabayad o ang tawag doon, masunurin sa isang lungsod or bayan. Tama. Salamat, Sir Lisel. And lastly, yes, Bernadette, maaari mo basahin at sagutin? Ako bilang isang mag-aaral ay mahalagang magkaroon ng disiplina sa aking sarili. Dahil ang pagiging disiplina sa sarili ay importante sa atin sapagkat dito na umubog ang ating sarili. Tama, ang magaling class. Inyong palakpakan yung mga sarili. Yes, mga kasagutan. So, ngayon class, ang maaari lamang na kumuha ng isang dapat na papel at sagutin ang pagtataya nito. So, bilang Takdang Aralin, bilang pagtatapos class, Takdang Aralin kumalat ng iba't ibang importanteng impormasyon patungkol sa banta ng Persia. Maaaring gumamit ng libro o mag-search sa internet. So, ito class ang inyong Takdang Aralin sa araw na ito. So, ipipresent nyo ito class sa ating susunod na talakayan o sa bukas na talakayan. So, salamat class sa inyong aktibong partisipasyon at pagkikilawat sa ating klase. Inaasahan ko na kayo ay may preparasyon bukas para sa ating panibagong talakayan. So, hope you learned something from me today. Keep safe. Ay putik din na play.